Ikaw po ang siyang manguna po sa amin. Gamitin po ang inyong pong lingkod ngayon na mag-aatid ng inyong pong salita. Ito po lahat ay aming po hiniling, salamatan, samantabi sa pangalan ng aming Panginoon Kristo. Amen. So, salamat po. Dala ko po ang pangatlong preacher po ngayon. Hindi po nasira yung tiyan ko. Dahil yung dalawang una nasira. Anyway, na dito po sa ating pong nabasa, na it is addressed to the children. Sabihin niyo ating po mga anak-anak. Na? At pag sinabi natin, sa mga anak pala. No? Hindi na sa atin, para sa atin yung mga magulang. Hindi, kasi dati tayong anak, di ba? Naging magulang na lang po tayo ngayon. No? At ang utos ng Panginoon, hindi naman po nagbabago yan eh. Kung inutusan niya po yung mga bata na mag-obey sa kanilang mga parents, kung tayo mga bata pa, that is the same commandments. No? Na tayo po ay mga magulang na. At yung utos na yon ay para sa mga bata pa rin. Yeah, sabi po rito, no? Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Amen? So, ang Panginoon mismo po ang nag-uutos na sumunod tayo sa ating mga magulang at yun ay tama. Sa madalit sabi, kailanman po hindi naging mali ang pagsunod sa magulang. Hindi po naging mali. Maaari sabihin natin, kasi po noong araw, na ako po hindi mananampalataya, na nakatira po ako sa mga tiyahin, nakikitira po ako. At marami po rin kami doon sa side, doon po sa tinirahan ko po kasi ngayon, ang side ko po, yung tatay, yung tiyuhin. Yung tiyuhin ko po, yun po yung kapatid ng nanay ko. Nang ako'y college, nakitira po ako doon sa aking tiyuhin. Yan, syempre po, yung asawa ng tiyuhin ko, yung tiyahin ko naman, meron din siya mga kamag-anak. Yung kanya mga pamangkin din. So marami po kami sa isang maliit na apartment, siguro 16 lahat kami. Kaya pag natutulog po kami doon, wala ka nang matatapakan na hindi tao. Lahat tao sa dami namin. Meron po siyang sa tiyahin ko naman, pamangkin, na hindi ko alam kung kapatid niya o pinsan lang yung nanay, na isa sa mga pamangkin niya po ay nakitira din doon. So kasama po namin. Ang malungkot, ito pong nanay, nitong pamangkin po, yung nanay niya, bali po, yung ano bang tama yon? Tama bang gamitin yung salitang binubugaw? Yung anak niya mismo. Ipinasok sa isang club, tapos paggabi po, uwi po yan, medyo hating gabi na po, minsan magmamadaling araw na ako po lagi ang nakakapagbukas ng pintuan ng bahay. Tapos yun, magkikwento-kwento po yan ng mga sad story niya po doon. Sabi ko, bakit ka nandyan? Sabi niya, utos ni nanay para daw kumita. So sabi ko, kala ko parang mga ano lang yun, mga pelikula lang. Pero sa totoong buhay pala, nangyayari yun. Ano po? At ang utos pa ng nanay sa kanya daw, pag meron daw magti-take out sa kanya, sama daw agad. Mas malaki daw yung kita pag take out. But anyway, na merong mga ganon na utos ng magulang na hindi mo naman dapat talaga sundin because ito pong ating pong talata po ngayon, na it was it was an epistle written to the Ephesian Christians. So ang mga sinusulatan po dito, mga mananampalataya. Ni Paul. Kaya nung sinabi niya, children, obey your parents in the Lord, for this is right. So, sinasabi po rito na yung mga parents o yung mga children, yung mga anak natin, should obey their parents. And this is right. Kaya dito, dalawang salita ang ating po gustong pag-aralan. Una po, authority. Pangalawa, influence. So, yung title po natin ngayon, authority and influence. Ngayon, ito po, pinakuha ko po kay Jasmine yung ibig sabihin ng authority. Ayan, ang sabi diyan, the power to give order or make decision. Yan po ang authority, The power or right to direct or control someone or something. The confident quality of someone who knows a lot about something or who is respected or obeyed by people. Yan po. Actually po mga kapatid,
Meron pang isa dyan na pag sinabing authority, na meron pa siyang isang meaning na sabi dito, the power or right to give orders, make decision, and, ito po, enforce obedience. Enforce obedience. Authority yan eh. Di ba? Katulad ngayon, mga kapatid, they are parang passing a law na yata na you will be illegal if you are not vaccinated. Sino po ang gumagawa niyan? No? Yan po ay authority. Ibig sabihin, they can enforce that using their authority. Ano po? Kaya kung hindi ka vaccinated, sorry na lang, puro take out ka na lang ng McDonald's, hindi ka pwede mag-dine in. Di ba? Doon po ngayon sa Angeles, mga kapatid, kung pupunta po kayo ng Angeles, paglabas nyo pa lamang, doon po sa exit ng NLEX, na ang hahanapin po doon sa checkpoint is vaccination card. Pag wala ka nun, hindi ka nila papapasukin. Ganun na po. And those are authority. Now, authority can enforce, yung tinatawag nga po natin, na obedience. Na? Pero sabihin, the power, ando doon po lagi yung power to give orders. Yan po. Authority po yan. Ano po? Pero yung isang salita, yung pong influence. Ayan. Tignan naman, influence, the power to change, no, or affect someone or something. The power to cause changes without directly forcing them to happen. Yung isa, ini-enforce ang obedience, ito po, mga kapatid, hindi niya po pinuforce. Sa ibig sabihin, mga kapatid, ang impluensya, hindi po ito, pwede po pilitin ka na ma-impluensyahan kita. Hindi po eh. Authority lang po yun eh. Ano po? Kaya dito po, sa ating pong gustong makita po ngayon, alam niyo po, we always spend yung ating pong life ba, yung buhay natin, para po mag-demand ng authority. Di ba? Minsan yung kuya, yung kuya po, minsan talaga po ine-exercise niya yung kanyang authority over doon sa mga bata niyang kapatid. Di po ba? Kaya ano ang nangyayari po? We learn for authority. We get it. No? Pag nagkakaroon ka naman ng authority, ang problema naman, mga kapatid, ano ang gagawin mo doon sa authority? Maraming mga tao gusto pong magkaroon ng authority, they do not know what are they going to do with that authority. Nagawa niyo po? Amen? Minsan mga kapatid, gusto natin sa isang posisyon na mas mataas. Para sa iyo may authority ka. Pero ang tanong, pag nandoon ka na, naluklok ka na doon sa posisyon na yon, alam mo ba kung anong gagawin mo? Amen? So mahirap pa rin, mga kapatid. Kaya to establish our influence dito po, we often abuse our authority and thereby undermine the very thing we are trying to establish. Ibig sabihin, we misuse our authority at the expense of our influence. Ganyan po ang nangyayari, Kaya, tignan po natin, meron po tayo ilang mga puntos dito na gusto ko pong talakayin. Una po, authority, number one, authority is delegated, influence is cultivated. Amen? Ganda ba yan? Authority is delegated, dine-delegate po yan, but influence is cultivated. Tignan niyo po, God has given you, tayo po mga parents, mga kapatid, God has given us the authority over our children. Tama po ba yan? Amen? Tayo po yun, mga kapatid. God gave si Adam, dominion in everything. Sinabi nga, nitong ng Panginoon kay Adan, ikaw ay magkakaroon, sabi nga na, you have dominion over all the creeping things that creepeth upon the earth. So authority po yun, na galing sa ating Panginoon, mga kapatid. Kaya yung authority is God-given and must be able by God-given restriction. May restriction. Kaya sabi doon balikan natin yung verse number 1. Sabi dito, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Tignan po natin sa verse number 4. Yun.
Verse 4, no? And ye fathers, ito na po, naka-address na po sa ating mga magulang. Provoke not your children to wrath, but bring them up in the nurture and admonition of the Lord. Alam niyo po ba kung ano ibig sabihin na provoke not your children to wrath? Nang sa ACE po, meron po tayong ACE pa dito, meron pong mga dapat gawin, sabi daw, no? Now, we praise yung ating pong mga student in public. Tapos, we discipline in private. Amen? Oh. Sino sa inyo, nung bata pa lang, nakaranas, na kinakaladkad kayo ng magulang nyo, papauwi, nakaharap yung mga kaibigan nyo? Di ba? Amen? Sabi ko nga sa inyo, no, ako po, nakaranas po ako, mga kapatid, sa aking stepfather ko, no? Siguro, ang edad ko daw, mga 12 anyos. No, si Prey, magti-12 years old ka na, no? Oh. Edad ko, ganyan. Yung nga lang, mas matangkad ako sa kanya. Ganyan ang edad ko, mga kapatid. Namihiya na, ibig sabihin. Na ang gagawin ng aking stepfather, na pag meron ako nagawang mali, siguro matigas talaga ulo ko nung araw. Ano po, no? Ano po yan magaling na sastre. Meron po siyang mga mananahe na 20. Malaki yung kanyang tahian. Na pag meron po akong violation, na padadapain niya ako doon sa kanyang, ano ba tawag yan, yung lamesa niya ng ano ba tawag doon, Adeng? Ayun, yung tabasan. Nataas po yan Siguro halos mababa lang konti dito sa pulpit. Tapos maluwag po yan. Malaki. Padadapain po ako dyan, doon po ako papaluin. Doon sa kanyang tahian mismo. Ano po? Ngayon, hindi palo, basta-basta. Hubot-hubad. Paghuhubuin ako niyan. Talagang wala. 12 years old na ako. Papaluin po ako dyan. Maraming beses. Na? Kaya ano nangyari sa akin? Napuprovoke ako ng aking stepfather to wrath. Kaya galit na galit ako. Sabi ko, paglaki ko, pag naging piloto ako, no, ng fighter, yung jet fighter, gusto ko Pag nakita ko sa kalye, rarat-ratin ko yan. Ganun na ang isip ko, no? Yan po yung sinasabi dito. Ye fathers, provoke not your children to wrath. Kaya minsan, mga kapatid, the authority, if we misuse, nasisira yung influence. Amen? So lumaki po ako ng gano'n, mga kapatid. Meron pa pagkakataon, alam niyo po ba yung mga tsinelas ng sabungero? Yung close na yung balat doon po kasi sa amin sa Pasay, pag meron naglakad na po gano'n ng gabi, yung po yung parang yung naglalakad na parang kinakaladkad yon. Pag hating gabi po, matunog yung malakas. Kaya doon po, pag natutulog ka, nakarinig kang ganon, 2 lang ang gumagawa noon. Una, yung mga sabungero. Mga lasenggo din yan. Pangalawa, mga bakla. Kaya sisilipin mo, sabungero ba ito o bakla? Yung tsinelas na yun, mga kapatid, ang gagawin po, pinapalo po sa mukha ko yan. Kaya pagpapasok pa ako sa eskwela, may pasayan, sasabihin ng mga classmate ko, ano nangyari, pinalo ka, Butch? Hindi, nakipag-away ako, 2 Yabang naman, kunyari, di ba? 2 kasi nakaaway ko, pero mas basag ang mukha nila kaysa sa akin. Pero actually po, napalo yun. So yan po yung sinasabi po dito. Fathers, provoke not your children to wrath, but bring them up in the nurture and admonition of the Lord. Kaya mga kapatid, it is right to discipline our children. Tama po yan. Sabi nga, wag daw natin i-withhold yung rod of correction. Pero meron pong hangganan yon. Amen? Actually po, sabi nga, pag nagdidisiplina, alam ng anak natin, bakit siya nadisiplina. Sabi may guidelines ka na kaagad. Anak,
Pag ikaw ay lumagpas dito sa guhit nito, alam mo na ang mangyayari sa iyo. Na wala ka pang nilalagay ng mga perimeter o boundaries sa kanyang buhay, mga kapatid, tapos bigla nagkamali, papaluin mo kaagad. Kasi ba, anong kasalanan ko? Di ba, yung ganun po, mga kapatid, ano? Kaya dito po, binigyan po tayo ng authority dyan, pero meron pong restriction. Restriction, mga kapatid. At ang sabi nga, ang restriction dyan sa verse number 4, provoke not your children to wrath. Okay. Now, dito pa po, sa letter B, you must cultivate influence. I-cultivate naman po natin yung influence. Yung cultivation requires more diligent than delegation. Di ba? Alam niyo po, pag meron kang farm, hindi ba ang kumukuha ng effort sa farm is yung cultivation. Yung pagkukultivate ba ng lupa. Hindi naman porke nagkaroon ka ng lupa, tataniman mo, ayos na. Hindi pa, i-cultivate mo po yan, mga kapatid Andyan yung aararuhin mo, andyan yung susuyurin mo, andyan yung dadamuhan mo, di ba? Marami ka pong gagawin pa Kailangan i-cultivate mo yan. And that is influence, mga kapatid. Ang influence, hindi po basta-basta ito, mga kapatid, na nandiyan. Dapat po, i-cultivate natin yan, na yung cultivation na yan, it actually po requires more diligence than cultivation, o delegation. Kaya yung cultivating a farm is far more difficult than just owning it. Ayan po. Kaya your influence is proportional to your effort. Ano po? Kaya yung tayong mga magulang, parents want influence, without effort. Yun po, minsan, ganun na ang nangyayari. Hindi dapat po ganun. Di ba, amen? Di ba sabi nga natin, yung mga bata daw, para siyang yung blankong tape, cassette tape nung araw, kung ano ang kanyang ma-record, yun ang kanyang i-play. Di ba? Kung makakita po siya at na-record sa kanya, mga hindi magagandang nakita sa parent, then yun din ang kanyang i-play. Kaya nga doon lumabas yung salita ko, ano ang puno, yun din ang bunga. Hindi po ba? Pero hindi naman sa lahat ng pagkakataon, tama po yun. Amen? So, dito pinapakita po sa atin, authority is delegated, influence is cultivated. Pangalawa po, authority is limited. Influence is unlimited. Kasi may restriction nga Kaya authorities, meron po siyang mga defined, predefined boundaries. Kaya ang sabi doon sa verse number 1 nga children, obey your parents in the Lord. Ayun po yung boundary po natin dyan. In the Lord. Sabi, boundary of time naman. Ano po ang sabi yan? Children. So, ibig sabihin, hindi sa lahat ng pagkakataon ang mga bata mananatiling bata. Parang, sana may blackboard ako dito o pero imagine niyo na lang po, mga kapatid. Hindi ko kasi kayang alam gamitin itong nito iPad. Teka, baka sakali. So imagine niyo po, eto po, Ayan. Guhitan niyo po ng diagonal. Pag ganyan. Ilagay niyo po doon sa isang side, love, sa isang side is control. So, ibig sabihin, mga kapatid, halimbawa, ito po yung diagonal, sa baba, andun po yung control. Sa taas po yung love. Sa dito po, habang, sabihin natin, itong love nito, habang lumalaki na, di ba, kailangan, ibig sabihin ng mga bata, mga kapatid, pag bata yan, you can control them. Kasi bata Di ba? Amen? Pero habang lumalaki na yan, nababawasan na yung control mo sa kanila. Di ba? Amen? So ano ang kailangan na nila? Yung love. Tama? Amen? Sabihin, dito po, pinapakita sa atin na dapat po, habang lumalaki ang ating mga anak, lalo nilang nadarama
na mahal natin sila. Because we cannot control them anymore. Malalaki na yan eh. Di ba? Lagi nga sinasabi natin, pag bata pa yan, pag umalis ka, hahabol yan, sasama. Pero pag malaki na yan, nagagalit ka na isama, ayaw sumama. Kasi iba na yung mundo niya eh. Di ba? Pero kung nararamdaman niya pa rin yung ating pagmamahal, mga kapatid, na yung ating influence, talaga pong makikita niya, makikita natin sa kanya. At the same time, ito pong mga ito will respect our authority as parents. So hindi po natin i-enforce sa kanila na sumunod sa atin. Amen? Di ba? Kaya nga lagi ang biruan po dyan, mga kapatid, pag ang mga anak natin, wala pong parang vacuum na hinahanap po sila doon sa home, matagal po mag-asawa yan, mga yan. Pero kung magulo yung home, mabilis mag-asawa. Bakit? Gusto ko mawala na sa tahanan eh. Eh lalo naman sila napapasama pag ganon. Di ba? Amen? Oh. Kaya yan po, napakita po sa atin. Authority has really predefined na boundaries. Kaya unay, boundary of right in the Lord, then boundary of time, habang children pa po sila. Letter B, influence is only limited by your efforts. Kaya pag yung pong tamad ang tatay, limited din yung kanyang impluensya. Kasi merong yung mga tatay na tamad bang impluensyahan yung kanilang mga anak. Pero yung mga diligent na tatay have greater influence. Di ba? Kaya makita niyo po, pag active po yung tatay, talaga naman. Kaya tignan niyo po, mga kapatid, ang ating goal, lagi po, sa ating paglilingkod sa Panginoon, dapat kung gaano po tayo katapat sa Panginoon, na tayo ngayon, ang mga magulang, ang gusto po natin, maipasa natin yan sa ating mga anak. Amen? Maipasa natin sa kanila. Alam niyo po ba ngayon, ang kabataan, minsan din tayo pinapansin. Sa papanong paraan? Pag ang mga bata may hawak na, ano bang tawag yan? Cellphone. At yung mga, ano ba yung mas malaki sa cellphone? Tablet o iPad. Hindi ka papansinin yan. Bakit? Nakikita ko sa mga apo ko yan. Magtatawag ako doon. Ang kumakausap sa akin yung mga magulang. Sabi ko, ayoko kayo makausap. Gusto ko yung mga apo ko. Dahil matagal ko nakasama yung mga magulang nila eh. Mga apo. Sasabihin nila, tawag kayo ni Lolo. Gagano lang yung apo. Balik ulit doon sa pinanonood. Yan po ang influence ngayon eh. Amen? Hindi tulad yung mga bad companies ng araw, kailangan makapasok muna sa bahay mo, mga kapatid, di ba? At maharangan mo. Ngayon, hindi na po eh. Yung mga impluensya, mga kapatid, nang nanggagaling sa labas, wala. One click away na lang po siya. Pasok ka agad sa ating mga tahanan. Amen? Kaya yung ating pong influence is only limited by your effort. Kaya doon po, pag pinagsama po natin ng tama yung authority at influence, nagiging maganda. Hindi mo ino-overuse yung iyong authority. Hindi naman nagiging lax yung iyong influence. Ano po? Yung pangatlo dito. Authority demands. Influence inspires. Tama po ba yan? Di ba? Sabi po doon sa Hebrews 13:17. Hebrews, obey them that have the rule over you, and submit yourselves, for they watch for your souls, as they that must give account, that they may do it with joy and not with grief. For this is unprofitable for you.
Tingnan niyo po, mga kapatid, ano? Pag yung leadership, yung authority, mga kapatid, yaan ang kanyang gagamitin na para tayo po ay maging maayos. Ang sabi nga dyan, it will not be profitable for you eh. Amen? Ibig sabihin, anything na we exercise our authority or enforce discipline, hindi po nagiging, di ba? Ilang beses ka pinaluhod sa asin ba o ano? Ni tatay? 2 beses. Ikaw, Becca, hindi siguro to. Babae. Siyempre, ano yan? Paborito. Lagi yan na may extra rice. Amen? Yung iba, sinasako pa eh. Hindi ba? Kapatid, ano? So, ibig sabihin na, pag yung authority, ginamit po yan na parang kinuko-coerce ka, ang nangyayari, hindi po magiging profitable to eh. Mabuti kaya itong mga batang ito, mga kapatid, naglakihan sa church. Mabuti rin ako na save. Dahil kung hindi, ewan ko na po kung ano mangyayari. Di ba? Bakit po? Not only the authority ang nakita natin, there is also an influence. Ano na po yung influence na yan? Siyempre po, influence of the Word of God. Influence of God. Influence of God people. Di ba? Kaya yan po ang nangyayari po dito sa atin, mga kapatid. Di ba? Tayo po rito, tatay ka, mas matanda ka kaysa sa iba, mga kapatid, pero hindi puro authority dito, influensya po. Kaya sinabi ni Paul, di ba? Follow me as I follow Christ. Parang sinasabi niya, gayahin yung influensya ko habang ako naman ay sumusunod kay Kristo. Di ba? So, ganun ang nangyayari po, mga kapatid. Kaya pag sinabi po ritong authority demands, na ang sinasabi naman po, para ang tanong, pag authority demands, ang tanong naman ng influence, submit or means to listen to reason. Ayan po. Kaya dito, consider God for a moment. Siya po yung talagang dapat po natin makita na nag-i-influence sa atin. Amen? Amen? Ang Pasay po kasi, mga kapatid, ng kapanahunan namin, lahat ng illegal, legal po doon. Illegal ang mga magpasugal. Ang dami po nagpapasugal. So, nangyari, yun po ang nakalakihan ko pong impluensya. Tapos yung mga magulang ka pa po, sugarol. Kaya yung aming kuna, yung crib ba? Ang crib po namin doon, magkakasama kami nila Pastor Sauco, dahil isang lugar lang kami, ang crib namin po, na mesa ng madyungan. Doon po kami natutulog habang nagsusugal yung aming mga magulang. Influence po yan. Hanggat nakalakihan ko po. Pero ang maganda lang, kahit unsaved po ako ng araw, ang nakita ko po sa sugal, negatibo. Ayaw ko niyan. Kasi nakita ko po, yung bahay namin, hindi pa naman masyadong maraming tao noon ang nagkakaroon ng telebisyon eh. Yung mga 50s, 60s, di tubo pa lang, di ba? Mamaya makita ko yung telebisyon namin 3. Bakit? Kasi yung may-ari natalo, yun ang pinambayad. Minsan, 4 yung refrigerator namin. Punong-puno yung bahay eh. Pero meron pagkakataon, kahit transistor radio, wala kami. Bakit? Naipatalo din eh. So, sabi ko, ayoko niyan. Kaya lumaki ako sa madyungan, hindi ako marunong magbadyong. Dahil ayaw ko po. So, you just imagine, yan pong klase po ng authority at influensya. Kaya whether we like it or not, we influence somebody else. Consciously or unconsciously. Nakaka-influensya tayo eh. Hindi mo man sadyain, meron kang ma-influensya. Kaya dapat maging maingat tayo sa klase ng buhay natin dahil may mga matang nakatingin sa atin. Pang-4. How then can I maximize my authority, my influence?
Paano po? Ito po ang una, minimize your authority. Para ma-maximize mo po yung iyong influence, you minimize your authority. Na para baga instead of sinasabi mong, I am in charge, you will do it, ang gagawin mo po, ito po, parang sinasabi mo sa ating mga parents, ito po ang aking, we are showing them. Parang ano yan, ang bata po, na mga, sabihin natin, mga 1-year-old, bigyan mo po ng lobo yan at sabihin mo kung paano niya palolobohin, hindi niya po magagawa. Or 1.5 years old. Kahit siguro 2 years old. Bigyan mo ng lobo ba? Yung lobong wala pang hangin. Di ba? Sabihin mo, lobohin mo yan. Baka kainin niya pa yun eh. Pero kunin mo yung lobo, bigyan mo siya ng lobo, saka mo ipakita sa kanya kung paano lobohin yan, susunod siya. And that is influence. Amen? Hindi yung babatukan mo, hindi ka marunong maglobo. Authority yun eh. Hindi ba? Ini-enforce mo sa kanya yung obedience eh. Hindi niya naman naalam nga gawin eh. Kaya, ang gagawin po natin yan, para po ma-maximize yung ating influence, i-minimize po natin yung pong authority. Pangalawa po, don't have double standard. Huwag yung ngayon tama, bukas mali. Hindi po. Ang mali ngayon, bukas mali pa rin siya. Ang hindi pwede ngayon, bukas hindi rin pwede. Hindi yung pwede ngayon, bukas hindi na pwede. Sabi nga doon sa ACE namin ng araw, na pag hindi mo kayang ibigay sa isa, wag mong ibigay sa lahat. Paano ba yun? Parang gano'n, no? Wag mong pagbibigyan. Kung hindi mo kayang pagbigyan lahat, wag mong pagbigyan yung isa. Yan, parang ganyan. Ano po? So, ibig sabihin, consistent dapat po tayo. Na wala tayong double standard. Na hindi po porke mayaman, iba yung rule sa mahirap. Di ba? Hindi porke maganda, iba yung rule sa pangit. Amen? Ano kaya? Yung rule natin dito, pang maganda ba o pang pangit? Pero alam ko naman mga magaganda kayo, di ba? Amen? At mga pogi. Di ba? Amen? Yung po ang kasarapan no? Hindi lang po mga magaganda ang niligtas ng Panginoon. Amen? Kasi pag mamaganda lang, kawawa naman sila. Amen? Kawawa naman sila. Kung pangit lang, kawawa naman tayo. Hindi ba? Okay. So, wala double standard, mga kapatid. Ano po? Na pinapakita po sa atin dito kung mali, mali, kung tama, tama. Ganun din naman ang katotohanan. Alam niyo po ang katotohanan ng salita ng Diyos? Kahit ilang taon ang lumipas, hindi po nababago. Amen? Kaya nga sabi, heaven and earth will pass away, pero daw itong word, my word, shall not pass away. Amen? Kaya ano pa po? Hindi lamang po, don't have double standard, develop spiritual and scriptural desire. Ano po yan? Now, what you reap, you will sow. Yan po. Kaya as you move to please your authority, siyempre, pag sinabing, as we move to please our authority, sino po yung authority natin? Siyempre, ang ating Panginoon Diyos na. Amen? Yan na po talaga siya. Kaya tayo naman mga under yung authority ng ating Panginoon, di ba? Tayo po ay under sa authority ng Panginoon. Kaya kung tayo po ipiplease natin yung authority na, which is God, then yung mga taong nasa ilalim naman natin, dahil nakikita nila yung ginagawa natin, paano tayo magpakita ng pagmamahal sa Panginoon, ma-impluwensyahan natin sila. At nagiging madali na lang yung pong tinatawag po natin na authority. At ano pa po? Yung panghuli, ito po, maximize God's influence in your life. Sabi nga dito, we are predestined to be in the image of our Lord Jesus Christ. Sabihin, yung Christ-likeness nakikita po sa atin. Amen? Hindi po tayo magiging Diyos.
Pero yung mga karakter ng ating Panginoon dapat nakikita sa atin. Kaya nga ang tawag sa atin Christian Ibig sabihin, follower of the Lord Jesus Christ. Kung sino ang leader mo, nakikita yon sa mga followers. No? Kung ano ang itinuturo, yung doctrine ng iyong leader, nakikita po yan sa mga follower. Kaya i-maximize po natin yung impluensya ng Diyos sa ating buhay. Follow me as I follow Christ. Amen? Tayo po lahat ay tumayo. Tayo po'y manalangin. Handa na rin po natin ating mga kaloob. Ano po? Mapagpala namin Diyos, salamat po sa mensahe na amin pong napag-aralan. Dalangin namin, Panginoon, na ito po ay hindi lamang namin narinig, kundi ito po ay bumabaon sa amin pong mga puso na patungkol po sa authority and influence, Panginoon. Kaya Lord, dalangin niya namin na ito pong dalawang ito ay magamit po namin na ayon sa inyo pong kalooban o kagustuhan, Panginoon. Kaya Panginoon, dalangin ko po, patuloy po i-bless ang bawat isa ngayon, mga magulang at mga anak. Tuloy din namin pinapanalangin ang mga anak mo po na mayroon pong karamdaman ngayon. Dito man po sa Pilipinas hanggang doon po sa ibang bansa, Panginoon. Kaya Lord, salamat po ng marami. Dalangin po rin namin ng mga kaloob. Basta mo ito, patuloy po magamit sa inyo pong gawain. Ito po lahat ay aming hiniling salamatan sa matamis sa pangalan ng aming Panginoon Kristo.